Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes, good afternoon, Jessica. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Is corruption now becoming a norm in government? Marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan, kawawa ka lang yan. Naalala ko na tumawag doon sa mga kaklasiko sa leadership and governance. Then we built the Mayors for Good Governance na. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. At wala kaming ginawang filtering. After mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you po? Anong sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno? Alam mo, sa 202, lumalabas na 11 point something % lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun? Mawalan sila ng pondo. Ganun ho ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector.